Ako ang pinakamalakas na Uya Inoue, nagpakawala na ng maanghang na payag. Casimero tila burado na sa listahan sa mga malalakas. Sa gitna ng paganda para sa kanyang nalalapit na pagtatanggol sa 4 na mga titulo, laban yan kay Alan David Ray Picasso Romero sa darating na December 27. Nagpakawala ng matinding pasabog ang undisputed super bantamweight king na si Naoya Inoue sa panayam ng Yahoo News Japan. Direktang idineklara ni Inoue ang kanyang dominasyon na tila tuluyan ang nag-aalis sa pangalan ni John Nariel Casimero sa usapin ng pagiging elite sa dibisyon. Binigyang diin ni Inoue na wala siyang duda sa kanyang kakayahan. Naniniwala ako na ako ang pinakamalakas sa super bantamweight division, higit ba sa anumang dibisyon na aking pinasukan. Anya, ang payag na ito mga kwento ay direktang pagsalungat sa mga hirit ni Casimero na siya lamang ang tanging buksingero na may kakayang magpabagsak sa hapon. Habang ang ibang buksingero mga kwento ay hirap makakuha ng kahit isang malaking laban. Pero target ni Inoue na kumplituhin ng 4 na laban ngayong taong 2025. Ayon sa kanya, ito ay paghahanda para sa mas malalaking hamon, partikular na ang nakadagdang bakbakan laban kay Junto Nakatani ngayong darating na May 2026. Para sa mga analyst, ang pagiging abala ni Inoue at ang pagpili niya ng mga dekalibreng kalaban gaya ni Picasso at ni Nakatani ay isang malinaw na mensahe na gusto niya ng bakbakan talaga. Sa loob ng ilang taon mga kakwento, naging maingay ang pangalan ni John Nariel Casimero bilang karibal ni Inoue, ngunit sa huling ulat ng Yahoo News Japan, kapansin-pansin na hindi man lang nabanggit ang pangalan ni Casimero. Narito ang dahilan kung bakit tila sampal ito sa kampo ng Quadruelas. Una, disiplina at determinasyon. Binanggit ni Inoue ang kanyang desisyon na lumaban sa 4 na beses sa isang taon ay dahil sa kanyang pagmamahal sa sport at pagnanais na itayo ang kanyang legasiya step by step. Sa kabilang banda mga kwento, si Casimero ay madalasan nasasangkot sa mga isyu ng timbang, sa overweight at iba pang laban na kung saan ayon sa iba ay malayo raw sa disiplina sa pinapakita ng monster. Pangalawa, ang pang-akyat sa featherweight division. Kinumpirma ni Inoue na plano niyang umakyat sa featherweight, kanyang ika-5 divisyon, matapos ang laban kay Nakatani. Ibig sabihin mga kwento ay nagsasara na ang pintuan para sa pagtutuos nila ni Casimero sa 122 pounds. Ang Junto Nakatani factor, sa halip na si Casimero, tinutukoy ni Inoue si Junto Nakatani bilang ang makasaysayang laban para sa Japan. Ito ay patunay na sa mata ng mundo, si Nakatani ang litimong banta sa trono ni Inoue at hindi na itong si Casimero. Maraming mahuhusay na boksingero sa Japan. Ang boxing sa Japan ay patuloy na uunlad. Dagdag pa ni Inoue, isang payag na nagpapakita na ang kanyang focus ay nasa loob ng kanilang bansa at sa mga boksingerong aktibong nagpapatunay ng kanilang galing sa lona. Sa darating na laban ni Inoue laban kay Picasso sa Riyadh, inaasahan na muling gagawa ng kasaysayan ng Hapon sa pag-abot niya sa 27 consecutive world title wins. Sa bawat panalong nakukuha ni Inoue, lalong lumalayo ang agwat nila ni Casimero. Kung pagbabatayan ng pranggang pahayag ni Inoue, ang pagiging strongest ay hindi nakukuha sa trash talk sa social media, kundi sa dalas ng paglaban at kalidad ng kalaban. Sa pagbanggit ni Inoue na aakyat na siya sa featherweight, tila binigyan niya si Casimero ng 2 option. Habulin si Inoue sa mas mataas na timbang na lalong mahirap kay Casimero daw. Ayon sa Yahoo News Japan mga kwento, ito ay salamin ng realidad. Ang mundo ng boxing ay gumagalaw at kung hindi ka sasabay sa disiplina at dalas ng laban ng isang kampiyon, maiiwanan ka daw talaga. Mga kakwento, ayon sa ilan, ang tunay na hari ay walang iniiwasan. Hindi raw matatawag na pinakamalakas si Inoue hanggat may isa pang John Nariel Casimero na hindi niya nasusubukan sa lona. Madaling magsabing ikaw ang hari kung ang kinakaharap mo ay ayon lamang sa iyong gustong plano. Pero ang tunay na testamento ng galing ay ang pagpatahimik sa pinakamalaking banta sa iyong trono. Ayon sa kanila, Inoue, bago mo lisanin ng dibisyon at sabing wala ka ng katapat, harapin mo muna ang Quadruelas. Doon raw natin makikita kung ang pag-aangas ni Inoue ay may basihan o sadyang umiiwas lang daw ang monster ng Japan sa boksingerong alam niya na meron din daw siyang kalalagyan. Ikaw kwento, ano naman ang masasabi mo dito? Comment mo na sa baba ang opinion mo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood.
Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jasper James Macarayan, kay kakwentong Aurea Morales, kay kakwentong Wildlife Spotlight, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.